Nasa linya ngayon si Secretary Renato Solidum ng DOST. Good morning po, Secretary. Good morning, Ted, at di chat-chat sa yung tagsubaybay. Salamat po sa panahon. Go, Cha. Yes po. Sir, pa-explain lang natin yung nangyari nga pong magnitude 7.8 na lindol kahapon na tumama po dyan sa Mindanao, specifically dyan po sa General Santos City. Ang sinasabi po ng PHIVOLCS, galing ito sa Cotabato Trench na iniuugnay po doon sa 1976 Moro Gulf earthquake. Pag-usapan lamang po natin, tama po ba yung movement na nagdulot nitong magnitude 7.8 na lindol? Tama po yun. Yung Cotabato Trench, ito po yung lugar sa ilalim ng dagat kung saan sumusuksok pa ilalim yung tinatawag nating dagat ng Celebes or Celebes Sea. Ito ay dumadaos-dos pa ilalim offshore ng Western Mindanao at kapag pumapailalim yan, tinutulak niya minsan ang ilalim ng dagat at ang pagkilos po ng lupa ay paakyat. Kapag naalsa po yung tubig, habang lumilindol ng malakas, nagdegenerate din siya ng tsunami. Kaya yung magnitude 7.8 na lindol ay nasabayan din ng tsunami warning na nagdulot nga ng tsunami sa dalampasigan sa Mindanao. Umabot ang pinakamataas sa 1.48 meters at umabot hanggang Japan yung maliit na tsunami wave na nanggaling dyan sa Mindanao. Kung ikukumpara po natin itong nangyaring lindol kahapon doon po sa pinakahuli na na-experience po nila na malakas, iba po ba yung impact talaga nito? May masasabi natin na mas malakas ito doon sa mga nagdaan? Yung kinukumpara nating 1976 Moro Gulf earthquake and tsunami, ang epicentro nito ay nakaharap sa Sultan Kudarat. At dito sa nangyari kahapon, nakaharap ito sa probinsya ng Sarangani. Kaya pagdating doon sa Sarangani, ito na yung pinakamataas na nakaharap sa kanila na mas malapit. Kaya yung pag-uga ng lupa, hindi na makatayo ang mga tao. Intensity 8 po yun. Yun yung nangyari sa General Santos at sa Sarangani, kaya maraming bumagsak. In the last siguro mga 10 to 15 years, ang huling malakas nito ay noong 2023 magnitude 6.8 at noong April 2017 na magnitude 7.2. So parehong lugar kung saan nanggaling yung epicentro kahapon. So talagang ito yung pinaka malakas sa kanila dyan sa bandang General Santos at Sarangani. So that's confirmed na mas malakas tong naranasan kahapon compared nung 1976. Tama po ba yon, Secretary? In terms of the shaking in recent history, siyempre yung mga tao, marami diyang hindi pa pinanganak noong 1976. Kaya sa kanila malakas talaga to. So intensity 8 din ang naramdaman ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Pero nga yung epicenter ay hindi dyan sa Sarangani, General Santos area. Doon pa yun sa Sultan Kudarat. Kaya kung ang mararamdaman ay comparison, mas malakas ang magiging feeling nila dyan. Meron po bang kakaibang behavior dito sa nangyaring lindol na ito kung ikukumpara po natin sa mga nagdaang lindol? Wala namang kakaiba in terms of yung origin ng malalakas na lindol dyan sa area kasi pagdating sa lindol sa dagat, kadalasan pagkilos ng mga bato sa ilalim ng Cotabato Trench ang sanhin yan. Kung ang titingnan natin ay yung recent na malakas na earthquake dyan sa Cotabato area noong 2019, ang sanhin yan po ay yung pagkilos ng Cotabato Fault System. Yun naman po ay pagkilos ng mga bato horizontal. Kaya yun ang pagkakaiba. Kasi yung isa ay sa lupa po yun, no? At ang initial movement ng bato ng fault ay horizontal. Ito naman ay sa dagat. At paangat ng ilalim ng lupa ang naging unang pagkilos nito, ang unang cause ng earthquake. Kaya nagkaroon ng tsunami. Secretary, yung mga earthquake swarms kung tawagin na naramdaman daw sa Sultan Kudarat, may kinalaman po ba yan dun sa naramdaman na lindol kahapon? And explain po natin kung ano yung earthquake swarm para lang din mas maintindihan po ng mga kapatid natin. Kung ang pinapag-usapan natin ay maraming maliliit o same size na magnitude na earthquake, walang distinct na malaki, ang tawag doon ay earthquake swarm. Marami walang distinct na malakas. Pero ito naman ay although part din ng Cotabato Trench,
kapag nakaharap sa Sultan Kudarat, magkaiba po ang pinanggalingan ng lindol kahapon. Hindi sila parehong epicenter area. But along a trends, pwede pong may mga maliliit na pagkilos sa ibang lugar, pwede naman sa iba naman maging mas malaki kasi may mga pagkilos po ang trends na hiwa-hiwalay, not the whole length ang gumagalaw. Hanggang sa ngayon po, nakakaranas pa rin daw ng aftershock sa ilang lugar po dyan sa Mindanao. Kanina doon sa kausap po namin sa Sarangani, nasa 300 plus pa yung nararanasan nilang aftershocks. Mga ilang araw pa po ito, Secretary? Well, ang ating experience kapag may malakas na lindol, mga first 3 days marami talaga. And then paunti-unti naman itong bumababa. Kumpara naman sa lupa, ang pinanggalingan at ang fault na kumilos ay nasa lupa, mas mabilis mag-wane yung aftershock sa isang trends-related na lindol. No? But pagdating dito, marami pa tayong maramdaman. 1,100 ng aftershock na na-record ng DOST FIWOX. So siguro, isipin ng ating mga kababayan na mararanasan pa natin yung ramdam or felt na paguga. Kaya ingat sila parati kasi yung mga bahay at building na hindi natumba pero may mga sira na ay baka matuluyan. Kaya importante na i-expect nila na after several days to a week, meron pa yan. At kailangan nating magsagawa ng protective action, drop cover and hold at lumayo sa mga bagay na pwede nang masira at huwag mo nang gamitin kapag talagang mahina na yung bahay at gusali. Importante na magkaroon ng inspeksyon ang ating mga building officials, mga engineer sa mga lugar na naapektuhan ng lindol upang masabihan ating mga kababayan kung okay pang gamitin o hindi na. Oo, dito po sa inyong pagbabantay, saang area po yung may pinakamalakas na aftershocks pa rin na nararanasan hanggang sa ngayon? Siyempre, mas malapit sa epicentro sa ilang bayan ng Sarangani at General Santos. Kung saan mas malapit ang epicenter ng lindol, doon mararamdaman ang mas malakas na shaking, no? O yung pag-uga ng lupa in terms of aftershock. Ilan po? Gaano po kalakas ito? Posible bang umabot pa yan ng mga 5 or 6, Secretary? Yes, ang rule of thumb, kapag meron tayo magnitude 7.8 na earthquake, in-expect natin na ang pinakamalakas na aftershock dyan ay mga magnitude 6.8. Nangyari po yan kahapon, may magnitude 6.7 tayong naramdaman. Kaya yung mga magnitude 6, magnitude 5 na aftershock ay magiging normal lang po yun dahil yung unang malakas na lindol ay malaki. Okay. Kapag gumalaw po itong tinatawag natin na isang trench dyan sa Cotabato, may possibility po ba na makaapekto yun sa ibang trenches natin dito sa bansa? Hindi naman. Magkahiwalay po ang Cotabato Trends kasi sa Celebes Sea po yan. Hindi siya konektado doon naman sa ilang trends na nasa silangang bahagi, yung Philippine Trends, no? From Bicol to Davao Oriental. At yung Manila Trends na from Taiwan to Mindoro at Negros Sulu Trends from Negros Island to Tawi-Tawi. Hindi po sila magkaugnay. Sec, ano ho ba ang definition po ng trench kung meron man sa wikang Pilipino? Well, sa ordinaryong salita, ang trends ay parang kanal na malalim, di ba? So ito pong trends pagdating sa earthquake, ito po ay kung saan, kung makikita niyo ang aking kamay, at ito ay isang isla o archipelago ng Pilipinas, yung mga dagat dumadaos-dos pababa. Yung intersection kung saan nagsisimulang dumaos-dos ang dagat, yung bato sa ilalim ng dagat, may malalim po yan at parang kanal, no? At yan po ang tinatawag nating trends. Kung siguro i-refer natin sa second deepest part ng ating karagatan, yung Philippine Trends, yung Surigao Deep, nandun po yan sa mga trenches kasi nga dyan ay dumadaos-dos pa ilalim at nagkakaroon ngayon ng mas parang linear na feature. Pag tanggalin mo yung tubig, makikita natin yan. At dyan nagkakaroon ng pagsisimula kung saan pwedeng magkaroon ng pag-angat ng lupa at magkaroon ng tsunami. Kaya binabantayan din natin yan kasi nga pag malakas ang lindol at nasa dagat, maliban sa malakas na pag-uga, tsunami naman ang delikado. Opo, ito pong mga binabanggit nyo na parang kanal o bitak sa ilalim po ng karagatan, ano po, ano po nagiging dahilan ng paggalaw nito?
sa simple lang pong paliwanag para ho natin mas maintindihan ito at mapuntahan po itong sinasabi po naman na itong mga fault line na malapit po sa Yes. Metro Manila. Go ahead, sir. Isipin natin ang ating mundo ay isang bilog na itlog, no? At ang itlog na niyan ay niluto natin may kulay yellow, balot ng puti at yung shell. Yung ating mundo ay ganyan. Mayroon tinatawag tayong crust, mantle and core. Ito pong crust, yung solido na bahagi, nakapatong po yan sa partly molten, partly natunaw na bato at ito po ay gumagalaw po yan. Ang ating paggalaw po ng mga bato sa ibabaw ay nagkakaroon ng pagkakabasag-basag. Ang bawat basag po dyan ay tinatawag na plate. Parang hinulog mo na nilagang itlog, magkakaroon ng mga pira-piraso. Yan po ay lumulutang at gumagalaw. Kung saan sila nagsasalubong, hindi naman nag-i-expand ng ating mundo. Dadaos-dos po ang isa dyan. At kung saan dumaos-dos, yan po ang trends. Kaya mapapansin nyo, ang Pilipinas ay isang basag na bahagi ng mundo na kung saan yung dagat Pasipiko, yung South China Sea, yung Celebes Sea, ay tinutulak po yan patungo sa Pilipinas at inuumpog ang ating archipelago. Kung saan sila inuumpog, nagkakaroon ng trends. Pero dahil opposing, no, o pasalubong ang puwersa, napepwersa ngayon yung iba't ibang isla sa Pilipinas at dahil iba-iba ang strength o lakas ng bato, nagkakabitak-bitak yan. Yan yung tinatawag natin mga active faults. So yung trends, yung malalaking mga bitak na dahil sa paggalaw ng mga malalaking bloke ng bato at yung fault naman, sanhi naman ng pagkilos ng ating mga bloke ng bato na pasalubong. Opo. So, ito pong nangyari na 7.8 magnitude na lindol ay itong binabanggit nyo na paggalaw nitong trench na ito. Yes, kung saan ang Indonesia kasi tinutulak yan papuntang Mindanao. Yung Celebes Sea ay tinutulak papuntang east, no? Kaya iyan ay patuloy na daos-dos. Ang pagdaos-dos naman ng mga bloke ng bato sa karagatan, hindi tuloy-tuloy. Nagkakaroon ng friction yan, nababara, at kapag nabara ay nag-iipon ng enerhiya, pag na-release ngayon yung friction, biglang daos-dos, doon nagkakaroon ng earthquake na malalakas. Okay, so ito pong 7.8 na ito, nanggaling po ito sa ilalim ng dagat, Celebes Sea po, Yes. Secretary, ano? Opo, Yes, Celebes okay. Sea, oo. Opo, Celebes Sea. So, ang tawag na po dyan, the big one. For that area. Mm. For that area only. Opo, yes sir. Kasi Opo. bawat lugar sa Pilipinas may trends o may fault. Mm. Bawat trends o fault may kakayahan na magpakawala ng isang malakas na lindol, may magnitude. Mm. Yun po yung ginagamit nating scenario for their preparedness para mas maging realistic yung Opo. kahandaan ng ating mga kababayan. Opo. Yung 7.8, the big one, ano, na nangyari dyan po sa area po ng Region 12, Soxargen area, ay the big one na maituturing pero pwede pang mas malakas, mas na malakas. magnitude ang ibibigay nito. Opo. Sa ibang lugar, tulad ng 1976, Mhm. ang 7.9 to magnitude 8.1 po yung estimate. No? So depende po sa ang lugar, merong potential na magnitude tayo na-estimate bawat segment ng trends. Opo. Sa ibang bahagi, kunyari sa Philippine trends, sa eastern side ng Philippines, kaya din naman nila dyan ng mga magnitude 8.3 to magnitude 8.5. Mm-mm. Diyan nakaharap sa atin dito sa Metro Manila, yung Manila trends, ang estimate natin dyan, mga magnitude 8.3 to 8.5, kaya niya na ganon magpakawala ng ganong kalakas na lindol. Yan trench na yan, sa dagat po yan, Secretary. Sa dagat yan. Oh, yan, okay. So, yun po yung Manila Trench. It's in the east side of Metro Manila. West side. West offshore side of Metro west Manila. side. Opo. And then, Yes. opo, west side of Metro Manila. So, ito hong fault na binabanggit natin na pwedeng panggalingan naman ng the big one for Metro Manila. Secretary. Dalawa po yan. Okay. Tama. Mm. Mabuti binanggit mo, Ted, no? Mhm. Dalawa ang 18 earthquake scenario ang ating inaral sa Metro Manila. Dalawa dyan ang ating scenario na ginagamit sa kahandaan. Una,
Yung pinakamalapit sa Metro Manila, nasa Metro Manila na, ito yung Valley Fault System o West Valley Fault. Base po sa haba niya na 100 kilometro, kaya niya magpakawala ng magnitude 7.2 earthquake. Pero dahil nasa lupa na siya, syempre, yung lakas ng pagyanig na mararamdaman ay malakas kasi nandyan na parang nakapatong na lang tayo at gumalaw yung bloke ng bato dyan. Yung pangalawang senaryo ay pagkilos sa Manila Trench kung saan yung South China Sea ay dumadaos-dos pa ilalim offshore ng Luzon from Taiwan to Mindoro. Yan ay kaya ng magnitude 8.3 to 8.5 at kung yan ang mangyayari, magnitude 8.3 to 8.5, mas malakas yan sa 7.2. Pero dahil nasa dagat na siya, mas malayo siya sa lupa, yung lakas ng pagyanig hindi kasing tindi. Dahil nga nabawasan na yung enerhiya kasi gumagapang sa distansya at kapal ng bato, nauubos siya. Pero yung epekto ay intensity 8 din, kumpara sa magnitude 7.2 intensity 8 din. Pero yung pag-angat ng bato sa ilalim ng lupa ay pwedeng mag-generate ngayon ng tsunami. Mga 10 to 12 meters yan offshore ng Luzon. At dito sa Manila Bay, ang estimate natin dyan ay kaya ng mga 4 meters. Mataas din po, ano po? Mataas din yun. 4 na metro. So ito pong West Valley Fault na ito, yan ho ba lamang, maliban doon sa Manila Trench, yan ho ba lamang ang maaring panggalingan ng malakas na pagyanig na maaring makapagbigay po ng pinsala ng lubos sa Metro Manila o pwede rin po yung dati na pong gumalaw noong po noong July 16, 1990? Okay. So, itong nabanggit kong scenario, yung West Valley Fault na magnitude 7.2, yan ang tinaguri ang the big one kasi dahil siya na yung pinakamalapit, yung epekto, impact, pinakamataas dyan. Ganon din yung Manila Trench. Pero kung ang tanong posible ba na meron pang malalakas na lindol na manggaling sa ibang lugar? Yes. Pero hindi kasing tindi doon sa senaryo natin sa West Valley Fault. Ano for example ang pwedeng maramdaman ng malakas na paglindol? Yung Infanta Fault segment ng Philippine Trench, yan ay nasa Quezon area, no? Na dumadaan sa Infanta. Gumalaw yan ng 1800s at na lindol ng malakas ang Metro Manila. Meron din tayo sa 1990 Luzon earthquake, yung Philippine Fault, pero may southern segment pa yan, yung Gabaldon Fault segment, na hindi pa gumalaw. Pero early on in the parang 1600 ay gumalaw rin yan. So marami tayong mga posibleng panggalingan na lindol na pwedeng magdulot ng pagyinig sa Metro Manila. Meron din tayo dyan sa bandang Aurora, yung cause ng Ruby Tower earthquake, no? August 1968, magnitude 7.3 doon. Pero dahil mas malayo na kumpara sa West Valley Fault na nasa Metro Manila na, yung epekto sa ating mga bahay at gusali ay hindi kasing tindi. Kaya ang ginagamit natin for preparedness, for scenario responses, yung pinakamatindi. Para kung handa tayo sa pinakamatindi, dapat handa tayo doon sa mas mahina-hina. Okay. Yung pong nangyari diyan po sa Celebes Sea, no, na lindol kahapon, yung tagal nun, na-identify ba ng FIVOL sa inyong mga gamit na equipment? Gaano ba talaga katagal? Kasi iba-iba po ang kwento ng mga nakaranas po nito. Yung haba ng actual po na shaking na naramdaman. Hindi pa naibigay nila yung talagang record ng shaking. Yung July 16, 1990, yung magnitude 7.8, mga ano yun close to 1 minute yun ang haba. Yung actual source na pagkilos ng bato, yung sa source. Pero yung epekto kasi, Ted, kung malambot ang lupa, tapos na yung dapat yung, kung kumpara sa batong matigas, titigil ka agad yun pag wala ng energy. Pero dahil kung may malambot na nakapatong, parang gagalaw pa siya ng mas mahaba. Kasi nga hindi pa tumitigil yung pagkilos ng mga malambot na lupa sa ilalim. Kaya ang feeling ng ating mga kababayan mas mahaba. Pagdating naman sa loob ng mga building, yung mga maikling mga bahay, titigil ka agad ang vibration nun. Pero yung sa mga matataas, at wala nang kilos sa ilalim, pero yung sa taas, nagbabibrate pa. Kaya iba-iba po ang
mararamdaman talagang perceived, no, or Ah. felt haba ng pagyanig. Opo, yun ho bang paggalaw niyan, iba po ang haba kung ito'y nanggagaling sa ilalim ng karagatan o manggagaling po sa West Valley Fault, sa lupa na ika ninyo? Hindi naman talaga. Depende yan sa magnitude. Mhm. Kung mapapansin nyo, nag-iiba minsan ang calculation ng magnitude ng DOST FIWOX. Ang unang ginagawa nila para mabilis, Mhm. makita kaagad kung malaki ang lindol at posibleng magdulot ng tsunami, tinitingnan nila yung haba ng yung record ng earthquake. So mas mataas ang magnitude, mas mahaba ang record, mas matagal ang paggalaw ng lupa. Mhm. In general, so ganyan yan. Pero ngayon, kung ang ang lupa naman ay malambot, kahit doon sa source, yung bato ay tumigil na ng paggalaw, yung after effect ay meron pang nangyayari sa malambot na lupa. Kaya, kunyari sa Metro Manila, Quezon City versus City of Manila, Aha. mas malambot yung lupa dyan sa Manila, Pasay area, kaya mas maggalaw po yan, no? At ang perception yan, mas mahaba ng konti ang pagkaramdam ng tao sa paggalaw kasi nga malambot yung lupa, nasa loob ng building, nagva-vibrate pa siya. Kung sakasakali po, wag naman po sana mangyari yan. Yan pong the big one na yan. Whether yan po ay sa West Valley Fault or sa Manila Trench, ano po ang danger doon sa mga reclamation areas, sa mga reclaimed areas? Gaya po ngayon ng ating yan. Yan dyan sa area po ng Asiana. Yan pong area po ng Cultural Center of the Philippines. Ano ho ang danger nung kung meron man sa usapin po ng malambot na lupa? Well, yung epekto sa reclamation or reclaimed area, depende sa pagka-reclaim. Mhm. By nature, ang mga ilog nagdadala ng buhangin, ng bato, nire-reclaim din nila Mhm. ang dagat, tinatabunan. Pero hindi natin tinatawag na reclamation po yun. Oo. Ang ating ginagamit na term pagdating sa reclamation ay yung gawa ng tao. Opo. So depende po yan sa pagkasiksik at disenyo ng mga itinayong building. Mhm. Sabihin lang natin na reclaimed area o di kaya ay mga dating mga dagat na natabunan ng ilog tulad po ng Dagupan, tulad ng ibang parts ng Metro Manila. By nature, ang tawag po dyan ay liquefaction prone. Aha. Malambot po lupa, pag Okay. umlaw ng malakas, nagsisettle po yung mga buhangin at nasisiksik. At siyempre yung hindi magandang disenyo na bahay at building o hindi nagawa ng tama, lumulubog din yan kung lumulubog ang lupa. So yun po yung magiging epekto na kinikita natin. Typically, kapag vertical ang structure po, kung maganda po ang pagkagawa, yung malalim ang paa, Oo. typically hindi sila masyadong affected. Ang madaling maapektuhan dyan, yung mga shallow structures like kalsada, hindi naman naka-anchor yan sa lupa. Opo. Nagkakabitak-bitak po yan. Aha. Kaya ang ating suggestion, kapag lumindol ng malakas, reclaimed area o di kaya ay yung mga tinabunan ng mga ng ilog ng mga Oo. lugar sa Metro Manila, yung liquefaction prone, Mm. dapat ready na ang ating mga bulldozer o grader na pantayin yung mga kalsada. Lalong-lalo na kasi magkakabitak-bitak ng mga kalsada, mahihirapan tayong mag-search and rescue. Kasi hindi po pwedeng umabot kaagad yung mga vehicle. Kaya yun po yung magiging scenario natin. So kung ganyan, dapat ready tayo na ma-access natin yung mga lugar na madaling bumitak ang lupa para hindi matrap ang ating mga kababayan o di kaya may mga medical emergency ay ma-rescue sila. Nakakakilabot itong sitwasyon na ito, ha? Dapat pala doon sa paghahanda for the big one in Metro Manila, yung mga equipment na yan ready to deploy. Kasi nga naman, paano ka Yes. makakaresponde to rescue people trapped doon sa mga debris kung hindi ka makakadaan sa mga kalsadang ito? Secretary, kayo po ay dati nang naging direktor ng FIVOLCS, ano po, at noong pa man po, lagi niyong sinasabi yan, yung paghahanda natin. Ang gobyerno ho ba, meron na silang blueprint niyan, kumbaga, na kapag ho nangyari yan, handa na ba tayo in terms of binabanggit yung equipment? At kasi ang problema po dito, kapag yung first responders, biktima rin. Gaya po nang nangyari sa Yolanda, if you recall, hindi nakapag-responde yung mga responders doon kasi biktima rin sila eh.
paano kaya ang inyo pong paghahanda dito sa usapin po ng koordinasyon na kung mangyari ito ho ba ay a matter of instructing na lang para po maipatupad ito? Well, may blueprint na ang government together with the private sector. At ito'y kailangang ma-improve lalo by considering na hindi lang Metro Manila ang maapektuhan, kundi pati na rin yung mga Mm. kalapit na probinsya around Metro Manila. The issue is, sa dami ng epekto, habang hindi pa nangyayari at habang naghahanda pa tayo lalo, Mm. kailangan mabawasan na yung mga posibleng epekto. So, sa iyong kahandaan, kailangan na mas maging resilient yung mga government buildings, mga eskwelahan, mga ospital. Mm. Ito po ay may proyekto ang World Bank and Public Works. Pero siyempre, kung gaano kabilis ang implementation nito, depende yan kung Opo. may pinagkakaabalahan pa o hindi, no? Okay. Pero meron tayong proyekto. Importante din na yung Bureau of Fire and Protection, yung fire after the earthquake, may sunog po yan nangyayari pag lumindol ng malakas. Aha. Kailangan din silang ready at una, mas maging ligtas yung kanilang mga pinagtataguan ng fire truck, yung mga sariling building, at mabawasan din yung posibleng mga masunog ng mga lugar sa Metro Manila. So habang naghahanda tayo to how to respond, unti-unti din natin binabawasan yung tsansa na maapektuhan yung ating mga gusali sa pagpapatibay ng mga bahay at gusali o di Opo. kaya ay pagbabawas ng potential na masunog yung mga like sa mga areas dyan, no? Yung mga informal settlers. Marami po dyan mga flimsy, di kahoy o di kaya ay madaling masunog ng mga materyales. So dapat ihanda din sila. Kasi nga din po no yung ginagawa ngayon, yung retrofitting na ating nababalitaan sa mga government buildings, yun po yun eh. Di ho ba, Secretary? Yes. Pinatatatag Yes. ito parang maging kahit kapag mayroong malakas na pagyanig, yan ay makakasurvive. Pati ho sa mga tulay, yan din po ang ginagawa nga ngayon. Pero sabi nga ng Secretary, ito po yung kanya-kanya natin paghahanda sa ating mga tahanan, sa mga building na naman po ng mga bagong struktura, etc. Pero yun nga po, kapag dumating na po ito, yung responde doon sa maaari pong mga maiipit o mga masusunog na mga lugar. Yung pong paghahanda na ganyan, meron na ho kayong kaninyong blueprint dito. Sino ang first responders po dito kung sakasakali? Oo. Siyempre yung medical response, nandyan yung Department of Health, Mhm. Red Cross at ibang mga private hospital at LGU. Mm. Pero yung role talaga dyan, sisiguraduhin dapat ng Public Works na yung mga major roads ay accessible. No? Ibig sabihin, Mhm. kailangan makita kung may mga tulay na sira at ayusin ka agad. Kaya nga marami nang tinatayong tulay across Pasig River kasi yung Guadalupe Bridge, choke point yan kung Opo. maapektuhan yan. Aha. Pangalawa, yung mga liquefaction prone na roads Mhm. like sa Manila or sa Kamanava area, Pasay, Parañaque, importante na maalis nila mapantay nila yung mga lupa na pwedeng bitak-bitak. No? Opo. Yung clearing ng mga roads para makadaan yung mga ambulansya, Aha. kailangan ding maayos yan, Mm. both ng Public Works at ng LGU. Pero with time kasi, nagbabago din yung mga opisyales, nagbabago yung mga tao. Mhm. So dapat nire-review at nagkakaroon tayo Mhm. ng drill parati dyan. Opo. Kaya importante na every quarter, nagkakaroon ng simultaneous earthquake drill, Mhm. pero may kanya-kanya tayong role bilang mamamayan, bilang government or bilang local government or private sector. Kasi ang kilos natin sabay-sabay pero iba-ibang role natin. Opo. Pag hindi natin ginampanan yung sariling role natin, naapektuhan din yung role ng ibang mga ahensya or mga kababayan natin. So, may kanya-kanya po yan. Mhm. Ang kailangan lang siguro, very conscious lahat ng leader na anytime pwedeng magkaroon ng earthquake tulad nga nangyari kahapon at dapat alam na alam natin yung gagawin natin. I hope you don't mind me asking, yung paghahanda sa komunikasyon, meron na ba kayong doon, blueprint doon? Kasi ang kalimitan pong problema, kawalan ng komunikasyon para ho doon sa responde. Ano ho ang inyong napag-usapan na tungkol doon? Ang DICT ngayon ang nakatoka dyan. So Mhm. meron silang hinahandang mga mobile, mga
vehicle na for Aha. communication. Pero wala na tayong magagawa kung ang mga communication natin, private yan, no, ay Mm. nasira. Mhm. Ang immediate role ngayon ng mga telco ay i-restore ka agad yan. Ah. Sa lahat ng utility, ang madaling i-restore ay communication. And then electricity, and then huli na yung tubig. No, so, yung iba-ibang mga utility companies, may kanya-kanyang Opo. role yan na define Aha. at nagbi-build sila ng business continuity and of course yung resilience ng kanilang infrastructure. Nung unang panahon, kausap ko rin yung mga water company. Siyempre, yung nasa eastern side na water concessionaire, tatawid sa fault yung Mm. kanilang mga tubo. So, alam ko, ang ginawa niya, nagtayo sila ng mas flexible na mga water pipe Mhm. para kahit gumalaw yung fault, hindi mababakle yung mga Mm. tubo nila. So, may mga ganong pamamaraan dapat na ginagawa ang ating mga utility companies. Ah. We have also decided na kapag nagkaroon ng malakas na lindol, dapat ma-restore yung ating mga underground, no, or groundwater supply. Mhm. So bawal sa ngayon yun, pero inaalaw na i-operate in case na may emergency. Opo, kasi I clearly remember, Secretary, si Walter Gasmin, during the time Yes. of Yolanda, siya ang Secretary of Defense, no? Siya ang chairman ng National Disaster, no? NDRMC. Yes, opo, siya ang chairman. And I saw him in Tacloban. Ang sabi niya sa akin, ng kanyang frustration, lahat daw po ng mga dapat na rumisponde doon sa paligid po ng areas near Leyte and Samar, natatamaan po ng mata ng bagyo, ay handa na. It's just a matter of issuing the instruction. Pero sabi niya, Ted, paano kami makapag-i-instruct walang komunikasyon? Yun ang hindi napaghandaan, inaamin niya at that time, no? So napakalaking bagay nga po, paano ka makakaresponde kung hindi mo makokontak yung responder? So yan po ang pinaka-importante. yes. Go ahead, sir. Opo. So dapat may multiple modalities tayo na maging resilient yung communication. So if for example, kailangan may satellite phone or buhayin natin yung radio. Mhm. Kasi yung radio madali lang i-set up. Naalala ko sa isang simulation exercise natin na national, yung mga amateur radio aficionado, kaya nilang mag-set up at magpadala ng naka-motorbike na mga tao Mm. na pumunta sa isang lugar na walang communication Oo. para ma-relay yung Yes. mga information. Opo. Kailangan din natin ng sariling communication system Mhm. na may satellite tayong nakatutok na atin upang ang pag-oras ng emergency through the satellite, doon na tayo magko-communicate kasi yung mga Opo. cell tower, baka Mm. sira. Oo. So, dapat meron ng ganong mga pagpaplano. Recently, nag-approve tayo sa Philippine Space Council presided by the President na magkaroon na tayo ng sariling communication satellite para mas redundant ang Yes. ating communication at mas maging resilient. Yun nga po yun, no? Yung redundancy po ng sistema para meron po tayong alternatibo. So sir, dito po ngayon sa paghahanda natin for the big one in Metro Manila, sa inyo pong babala, ilang tao ang pwede pong mapinsala dito, mamatay ang binabanggit po ninyo, ang casualty ho dito sa inyo pong pag-estimate, pasintabi sa lahat ha, medyo ano po ito, ika nga po nakakakilabot, pero ito hong katotohanan sa inyo pong sinasabi, sa inyong pag-aaral po, Secretary? Nung ako'y nag-head pa ng FIVOX, dalawa ang studies na ginawa natin. One with the Japanese, the Japan International Cooperation Agency, and the other one with Geoscience Australia. So yung estimate natin in 2004, and then estimate natin way back in 2013, hindi nagkakalayo. Mhm. Sa tingin ko, hindi na masyadong magbabago yan unless na yung mga tinayong building ay mahina. But we should not assume that. Mm-mm. Depende na yan kung daytime or nighttime scenario Aha. yung lindol. Mm-mm. Sa nighttime scenario, assuming na bumalik na sa kanya-kanya mga bayan yung mga outside of Metro Manila, no? Ang ating estimate na casualty sa Metro Manila directly right away ng mga around 30,000 sa Metro Manila plus around 20,000 in the surrounding provinces sa Metro Manila. That's nighttime. Ang pag daytime, iba ang ating siguro magiging estimate kasi karamihan ng at kung season ng pasok, maraming mga bata ang nasa eskwelahan. Yun yung
magkakaroon tayo ng differences. Kaya inuuna ding ayusin yung mga eskwelahan. Aha. Kasi napapansin natin, ang unang mga bumabagsak mga eskwelahan. Pero I think since nag-release tayo ng the big one scenario in 2004, Mhm. marami ng mga eskwelahan ang nire-retrofit, no? Opo. So sana ganun na lang ang ating estimate o mapababa pa natin kasi ang crucial talaga ay yung tinutuluyan ng ating mga kababayan na patibayin kasi doon nagmamatter kung mapapabilis ang ating recovery at magiging konti ang ating ire-rescue. Okay. Wala pa ho talaga nakakapagbigay po ng accurate prediction di ho ba sa kung kailan magkakaroon po ng mga pagyanig. Dito po sa binabanggit nyo na hinug na ito pong West Valley Fault. Again, can you explain to us, bakit nyo po nasasabi yon? Okay, of course, yung paggamit ng the word hinog parang Jew na, no? Parang Jew. Sa pag-aaral po ng bawat fault, although mahirap magsabi kung kailan exactly gagalaw yung fault, base po sa kanyang nakaraang pattern or dates, estimate ng dates kung saan siya kumilos, pwede po tayo magsabi na ay baka within this period gumalaw na yan. So base po sa pag-aaral ng United States Geological Survey at PHIVOLCS, itong West Valley Fault na mas mahaba ay parang gumagalaw between 400 and 600 years. Okay? At ibig sabihin gumagalaw ng malakihan to cause a large earthquake na mapanira. So, ang huling pagkilos ng West Valley Fault na nakapag-generate ng malakas na lindol, magnitude 6 or greater, ay in the 1600, no? 1648 if hindi ako nagkakamali. So, malapit na doon sa 400-year lower limit. Pwede rin namang hindi 400 years, pwedeng plus 200 years pa. Pero dahil hindi naman talaga sigurado yan, it is important for us na kumilos na ng mas mabilisan para kung sakaling gumalaw yung fault, ready na yung ating mga building at ready na tayo. Kaya aggressive tayo sa pag-inform kasi scientifically, pinapakita na yung cycle ng kanyang pagkilos ay nandyan na. Maybe in our generation or the next generations. Opo. Sa paggamit po siguro ng isang kauna-unawang salita, may signos na, Secretary. Yan, nandyan na yung, Opo. nakita na yung pattern Opo. at base sa data, baka yung pattern na yan ay mangyari na. Opo, ito pong nangyari diyan sa Celebes Sea na kahapon nga po na magnitude 7.8. Yun ho ba, may pattern ho ba doon na nakikita kayo? Mahirap kasing aralin yung mga trenches. Aha. Hindi natin maaral yung ilalim ng dagat, no? But pagdating sa mga trenches, ang ginagawa natin, depende po yan sa haba ng mga trenches segment na gagalaw. Nag-estimate na lang tayo ng mga potential na earthquake na mangyari dyan. So dyan sa Cotabato Trench, mga magnitude 8 talaga ay kaya niya. Okay, sige po. So, Sec, salamat po at medyo napahaba ang ating panayam pero ito po importante kasi katuwang po ninyo ang aming pong network, ang aming pong himpilan para po sa informasyon na ito. Bagamat nakakakilabot, ang iba po ayaw itong pag-usapan, ayaw isipin, pero kinakailangan po na alam natin ito para din po sa ating kanya-kanyang paghahanda sa ating mga tahanan at sa ating komunidad. Sexually muli po, salamat na marami sa inyo pong panahon at pagbibigay po ng tamang informasyon sa aming pong programa. Maraming salamat din, Ted, at ako'y lubos na nagpapasalamat sa pagbibigay ng oras na makapagpaliwanag tayo. Ang pinakadelikado sa lahat ng mga experience ko ay yung unknown, yung uncertainty. Once we know the mga information, then we have the tools, the data, na makapag-desisyon ng tama. Kaya ito'y napakahalaga na mabigyan natin ang ating mga kababayan ng tamang information. Kaya maraming salamat. Sige po sir, sa ulitin po, Sec, salamat po na marami. Secretary Renato Solidum ng DOST. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.